Pagpalang araw, kaibigan. Pagkagising sa umaga, pasalamat sa Diyos. Bakit tayo magpasalamat? Binigyan tayo masarap na buhay. Pagtulog. At ginising tayo, taglay ang buhay at lakas nagmula sa Kanya. Panibagong himala ng Diyos. So gumawa ko ng aking daily maintenance, garlic water with onion and calamansi. Kasi medyo inuubo ko. Kaya nilagyan ko ng 2 pirasong onion o sibuyas. Sibuyas para sa ubo, sipon. May bawang, may calamansi. Aking daily maintenance na wala pang almusal. Pagkatapos, nagpalipas ka ng 30 minutos or more, mag-alas 10 na. Alas 8 ako minom. Di 2 oras na. Magdadalawang oras. Pwede na ako mag-almusal. Pinanggawa ko muna pala pagkain ng mga haso ko. Aussie dog food with mix with atay ng baboy. Yung isa yun, kumakain yung isa ngayon. Yung isa, pinakain ko na yung isa. Sinisigurado mo yung mga halagang hayop mo, kumakain sila sa oras at kumakain sila ng nararapat na pagkain. Aussie dog food. At saka, lagyan mo ng atay ng baboy. Mix. Kasi man, best friend yan. Kaibigan. Dog is best friend ng tao. Ngayon, mag-almusal na naman. Almusal time. Eto. May pasit. Praise the Lord. Bigay ng Diyos yan. Itlog. Ito. Scrambled egg. Yung tinapay. Pan na puti. Saan ba yung isang ano? Kape. Yung kape naman, hindi in-one ito. Tinitimpla ito. Senior citizen. Siyempre, senior na. Nagtimpla ko. May konting luya. Pinatutubig ko. Pinakulo ng luya. Kaya, bigay lahat ng Diyos. Ayon sa Mateo 6:9, Ama namin Diyos, nasa langit ka. Sa 11, bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw. Tumatawa naman itong aso. Ito yung tumatawa. Yan, kakakain lang yan. Nandyan yung pagkain, kakakain lang. Ito naman yung isa. Si Summer. Summer, dito tayo. Ito kumain nito kanina. Kaya pareho silang kumain. Mabait sila. Mabait na aso. Yan. Mga, alam niyo yung pagka may aso ka, kahaliwan mo sila eh. Sa totoo lang, ano? Nagdadala sila ng kahaliwan. Yang aso, ito saktan mo man ng saktan ng aso. Yang aso mo, pag umalis ka, di nasaktan. Tinalo mo. Alam niyo, pagdating ninyo, yung pag-uwi nyo, sasalubugin kayo ng kumakawag-kawag yung buntot. Ibig sabihin, masaya siya kasi nakita kayo. Ganon ang aso. Ganon sila. Ang binibigay ng kahaliwan. Ayan, pagkawak ko silang ganyan, yan. Tahimik sila.
Makulit lang ito. Itong kulit na ito. Tumataw. Ito malambing ito. Makulit pa. Si Summer. Summer, pakitaan mo nga sila. Lagi bibig. Yung lagi bibig daw. Lagi bibig. Pakita mo nga sa kanila. Lagi nga. Kung minsan meron lagi bibig to. Lagi bibig nga. Yun yung palagi kita yung lagi bibig niya eh. Lagi nga. Ikab. Sige nga. Lagi bibig na. Lagi bibig. Bitaw ko na lang. Ayan, ano po. Yun yung aking dalawang aso. Na ngayon, tapos na silang kumain. Inuuna ko sila. Bakit? Siyempre, ganun talagang paghahalaga ng aso, hayop. Hayop sila, wag nyo silang ituring na hayop. Hayop na nga eh. Ituring nyo silang kapamilya. Kagaya nila. Kasama namin natutulog yan, o. Ang mga aso yan. Hindi lang naman sa amin, maging sa mga ibang tao, nakikita nyo siguro yan. Pinagmamalaki nila yung kanilang mga aso. Opo, nakakaaliw po sila ngayon. So, kakain tayo ngayon, pero bago tayo kakain, salamat Panginoon Diyos sa bigay niyo po almusal ngayong umaga. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige, makinig muna tayo ng hawitin, ano? Mga maka-Diyos na hawitin. Kalakip ng hawitin. Inawit ni Mikaela. Kumain ka na? Ha? Kalakip ng awitin. Sa'yo'y ibig
puso ko ay sa'yong magmamahal sa habang panahon. Natatanging ngayong manang ko'y ikaw ang sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat hindi napapalong, puso ko ay sa'yong magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapalong, puso ko ay sa'yong magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ang sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng So, kalakip ng awitin. Yun po kanta na narinig natin pare-pareho. Ngayon, makakapakinig tayo ng mensahe na salita ng Panginoon Diyos na dadali ni Presbyter Dan Perez. Sa ngayon po, nanonood tayo ng oras ng, anong tawag dito? Prayer Power. Andog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts. Ang maganda nito, alam nyo, doon sa Mateo 4:4, sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao, kundi mabubuhay sa salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa 1:63, ang aking salita ay espiritu at ito nagbibigay buhay. So, kumakain ako ng almusal, nabubusog yung aking physical. Ito, para sa physical. At the same time, nakakapakinig po tayo patungkol sa salita ng Diyos, awitin para sa Diyos. Ano yan? Spiritual food naman, para sa ating kaluluwa. Kasi po yung tao, may kaluluwa, may katawan physical. Ito yung physical, kumain ng almusal. At yung pakikinggan natin, pang kaluluwa ngayon. Nadala ni Presbyter Dan Perez. Ano po? Sige. Babahagi sa inyo ng mga ginintuang katotohanan mula sa salita ng Diyos, ang gatas na walang daya, sapagkat ito po ay kinakailangan ng bawat isa sa atin. Salamat, Brother Raymond. Salamat, Pastor Sheila. Salamat sa inyong lahat na narito ngayon upang tayo ay makapaglingkod sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid. Tayo'y mananalangin sa pagpapatuloy ng gawain ito. Mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa dakilang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay makabahagi sa dakila at banal na gawain ito. Dalangin namin ang Espiritu ay kumilos sa pag-aaral namin ng salita. Higit sa lahat, sa mga bibigkasin naming mga kahilingan na ipapadala ng aming mga kapatid at mga kaibigan, na alam naming kailangan nila ang saklolong na mula sa iyo. Nawa po ang iyong kamay ay hindi maging maiksi upang abutin, hindi maging mahina ang iyong pakinig para dinggin ang aming mga panalangin.
hallelujah, at kami magpapatotoo na tinulungan kami, sinatulungan kami ng aming Diyos. Hallelujah, pagpalain mo ang bawat isa sa amin at ang pagbubulay ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Akin pong ibabahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa aklat ng Mateo. Sa Marcos, ang kapitulo ay 10, ang talata ay 17 hanggang sa talatang 18. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At nang siya'y umalis, na lumakad sa daan, na may isang tumakbong lumalapit sa kanya, at lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin upang ako ay magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatanong mo ako mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang, ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. God is good." Kaya nais kong ibahagi sa inyo itong lagi ninyong naririnig sa akin. God is good all the time. All the time, God is good. Praise the Lord. Kasi lagi natin naririnig. Bakit ba laging binabanggit si Presbyter ang God is good? Siguro mas mabuti talagang sabihin God is good all the time. Dahil mahirap naman sabihin na God is bad. Diba? Meron pa bang pwedeng magsabi bad? Kaya mas maganda lagi talagang maging slogan natin, God is good all the time. Kaya ito yung ating dapat mabulay at laging kasanayan natin na lagi nating sasabihin na God is good. Magbibigay ako sa inyo ng ilang dahilan bakit lagi nating nababanggit God is good all the time. Kasi sabi dito sa ating talata na binasa, tinanong ng lalaki ang Panginoon tungkol sa mga bagay na mabuti. Ano ba yung mabuti? Kaya sabi ng Panginoon, bakit tinatanong mo ako na mabuti? Iisa lang talaga ang mabuti. Ang Diyos. Yun yung perfect na good. Kasi kahit na ano tayo kabuti, minsan may kabilang mukha tayo lalaki. na hindi mabuti. Kung mabuti tayo ngayon, pero baka bukas, mamaya, hindi na mabuti. Diba? Ganun yung kabutihan natin eh. Mayroong hangganan, may pagkakataon. Pero ang Diyos mo, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng dapo, sa lahat ng pangyayari, isa lang talaga ang Panginoon. Ang Diyos. Kaya sabi na, iisa lang ang mabuti. Ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Laging may dungis ang kabutihan natin at ang mga bagay dito sa lupa. Pero ang Diyos, nasa Kanya yung katangian ng pagiging good. Eh, ito sabi, iisa lang ang mabuti, ang Diyos. Tingnan natin, bakit ba sinasabi natin lagi, God is good all the time? Ang unang dahilan sa Santiago, ang kapitulo ay 1, talatang 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino ng pag-iiba. God is good all the time sapagkat ang bawat mga mabubuting kaloob, ang bawat sakdal na kaloob ay nanggagaling sa Kanya. Na ito, sabi, walang pagbabago ni anino ng pag-iiba. Kaya hindi nag-iiba, hindi nagbabago ang pagiging mabuti ng Diyos. Amen, amen, amen. Eh, ang pinakamabuting tao dito, nababago yun eh. Ngayon mabuti sa iyo, pero baka bukas hanggang kailan ba siya magiging mabuti sa iyo? Minsan nga tayo, nararanasan natin ang kabutihan sa iba hanggat gumagawa tayo ng mabuti sa kanila. At tayo rin naman,
mabuti tayo sa kanila hanggat sila mabuti sa atin. Pero pag meron ng hindi mabuti na ginawa sa atin, lumalabas, sabi nga ng mga taga-sanlibutan, lumabas ang tunay na kulay. Di ba? Ang tao madaling magkunwari, pero ang Diyos, ang kanyang kabutihan, hindi nagbabago, hindi nag-iiba. Ang sabi nga po sa aklat ng Hebreo, ang kapitulo ay 13, talatang 8, ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesucristo, siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Diba? Siya noon, ngayon, at bukas. Hindi siya nagbabago. Tubig. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi siya nag-iiba. Kaya, God is good all the time. Na hindi nababago eh. Kaya ito ang aking matibay na paniniwala. Dahil lagi niyong naririnig sa akin, God is good all the time. Dahil nga ang Diyos hindi nagbabago eh. Yung kabutihan niya, sabi, bumababa mula sa itaas na walang pagbabago ni anino ng pag-iba. Sapagkat ang katangian nga ng Diyos, siya noon, ngayon, at magpakailan. Amen. Noong una pa at mula pa sa walang pasimula, ang kabutihan ng Diyos ay nananatili hanggang ngayon. Nabago man ang pakikitungo ng tao, nabago man ang pangyayari sa buhay ng tao, ang Diyos hindi nababago. Amen. Malimit natin narinig na lahat natatalo ng panahon. Meron lang hindi natatalo ng panahon. Ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi siya nagbabago. Pangalawa, ang sabi dito sa aklat ng Roma, ang kapitulo ay 8, talatang 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid-bagay. Yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ang bawat pangyayari sa buhay natin, bagamat parang hindi mabuti sa atin ngayon, pero sa plano at panukala ng Diyos, yan pala ay dapat masunod. At dapat sa dulo makita natin ang dahilan na sa lahat ng nangyayaring ito, may plano ang Diyos. Kaya lahat ng pangyayari sa buhay natin ay pinagtatagpi-tagpi sa dulo noon para pa rin sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Kaya kahit may dumating sa atin na hindi maganda, na sa tingin natin ay hindi mabuti, sasabihin niyo pa rin, God is good. All the time. Eh, ang sama na nga nangyari sa akin eh. God is good pa rin. Basta sabihin mo pa rin sa puso mo, God is good. Sapagkat alinsunod sa nasa ng Diyos, nangyayari para pa rin sa iyo. Ikabubuti. Diba, napakinggan nyo ba yung isang isang kwento ng God is good all the time? Merong isang hari. Tapos, meron siyang alila. Itong alila na ito yung wala nang ginawa kundi magsabing God is good. So, basta, yayain ng hari. Halika na, ganito tayo. God is good. O parang naiirita na nga yung hari. Lagi na lang, God is good. God is good. Hindi niya maunawaan bakit lagi itong kanyang alila ay laging nagsasabi ng God is good all the time. All the time, God is good. Ay minsan sila ay nangaso. So, sa hindi sinasadya, yung daliri ng hari na saktan, naputol sa madaling salita. Ay di ang galit ng hari. Pero ang sabi pa rin ng alila, God is good all the time. All the time, God is good. Sabi niya, putol na nga yung daliri ko, God is good ka pa rin niya. Sa galit ng hari, ipinakulong ngayon yung kanyang alila. Ay sabi pa rin ng alila, kahit nakakulong na, God is good all the time. All the time, God is good. Hindi siya nasaktan sa nangyari sa kanya, hindi siya nalungkot, hindi siya na-discourage. Doon sa loob ng kulungan,
yun pa rin ang sinasabi niya. God is good all the time. Ngayon, nung dumating na yung panahon, gumaling na yung hari. Siyempre, yun nga yung bisyo ng hari, mga aso. Pumunta sa silang gubat, nagsama sila ng ibang alila. Natagpuan nila yung isang dako na mayroong mga tao. Parang nahuli sila. Yung tao pa lang yun, parang mga cannibal. Kinakain yung mga taong nahuhuli nila. Pero meron silang inaalayan. Parang yung nahuhuli nila, iniaalay nila. Yun yung kakainin. Ngayon, nahuli nila yung hari. Ang nangyari, nung sila ay inipo na ng mga tao, inialay na yung hari. Pagdating ng pinakapinuno, tiningnan siya. Nagalit doon sa mga tauhan. Bakit inihain niyo ito sa ating Diyos? Hindi po pwede ito. Bakit po? Bakit nakita nung pinuno na may putol ang daliri? May kapintasan. So mga kapatid, pinakawalan siya. Dahil hindi pwedeng ihain sa kanilang Diyos yung may kapintasan. Ganun pala kahit mga pagano kahit mga cannibals pag may kapintasan. So doon na-realize ngayon nung hari, yung sinasabi ng kanyang alila, God is good all the time. All the time, God is good. Kasi sabi niya, kung hindi putol yung kanyang daliri, kung hindi na putol ng alila, mamamatay na siya. So ang inihain na lang yung kanyang alila na kasama dahil yun ang walang kapintasan. Umuwi ngayon yung hari at pumunta sa kulungan. Sabi niya, ngayon ko naunawaan kung bakit sinasabi mo, God is good all the time. Sabi pa rin ng alila, God is good all the time. O ba't God is good all the time? Sabi niya, mahal na hari, kung hindi naputol yung daliri mo, o kinain ka na ng mga cannibals na yun. At kung ako ay hindi mo ipinakulong, at ako ang kasama mo, ako ang kinain na rin nila. Kaya God is good all the time. All the time, God is good. Kung hindi siya pinakulong, Amen. kung hindi naputol yung kanyang daliri, sana mamatay na sila. Kaya Di doon ba? niya God is naunawaan. good. Bakit All God is the good all the time. May mga pangyayari sa buhay natin, Pastor Sheila, Brother Ray, na parang hindi mo naiintindihan. God is good all the time pa rin ba? Itong nangyayari sa akin. Mahaba ang kwento na pwede ikwento, pero kulang yung oras natin. Pero sa ating mga kababayan, mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay niyo na parang hindi mabuti. Sasabihin niyo pa rin, God is good all the time. Sapagkat sabi, lahat ng bagay na nangyayari ay pinagtatagpi-tagpi ng Diyos. Alinsunod sa kanyang plano, alinsunod sa kanyang Amen. lahat yan. Roma ay para pa rin 8:28. sa Kung ating may Biblia kayo, ikabubuti. basahin niyo yun. Kaya, God is good all the time. Kahit galit ka na, kahit may hindi na magandang nangyari sa iyo. Ako, sinasabi ko ngayon sa mga nagpapapray, sabihin mo, God is good. Sagot yung pasyente, all the time. Sabihin mo ng 4 na beses yan. Giginhawa ka. May mga gumagaling. Amen, amen. Kaya kahit ano ang nararanasan natin, huwag niyong kakalimutan. Maaring pinahintulot ng Diyos na mangyari ang isang bagay na parang hindi mabuti. At siguro, nagkaranasan kayo, Brother Raymond, Pastor Sheila, saka sa ating mga taga-subaybay, may mga pangyayari sa buhay natin na na-realize natin sa huli. Buti na lang. Buti na lang. Yan ang ibig sabihin. Pag nanatili kang umiibig sa Diyos, ang lahat ng bagay, kahit parang masama, lahat yun, pare pa rin sa iyong ikabubuti. Walang layunin ang Diyos na masama sa atin. Kung may pangyayari man na parang hindi maganda, tatandaan nyo mga kapatid, mga kaibigan, na pinapahintulot na ng Diyos na mangyari ang isang bagay dahil sa kabutihan mo pa rin. Kaya huwag niyong kakalimutan sabihin niya, God is good. All the time. Purihin ang Panginoon. Kaya, anumang nangyari sa buhay natin, God is good talaga.
God is good. Yan naging mukhang bibig natin. God is good. God is Pag yan, nagalit asawa mo, sabihin mo sa asawa mo, God is good. Hindi ka naawain siguro niyan eh. Pumira to eh, naaway ka na nga eh. God is good ka pa rin. Amen. God is good all the time. Wala ka nang makain. God is good all the time. Sinisigawan ako, God is Lahat yan. Basta sabihin natin lagi yan. God is good all the time. Kaya gusto ko maunawaan ninyo. Bakit ba lagi natin sinasabi? At siyempre kulang yung oras natin. Nabanggitin ko pa isa. Ang sabi dyan sa aklat ng awit, sa 23 verse 5 hanggang sa 6. Ano naman ang dahilan dito? Bakit lagi nating sasabihin ang God is good all the time? Ang sabi ng salita ng Diyos, pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, at ang aking saro ay inapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako ay tatahan sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon. Diba? God is good all the time. Sabi, ang kabutihan, ang kaawaan ng Diyos ay susunod sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. Amen. Diba? Nakita Praise ninyo? God. Sa lahat ng araw ng aking buhay. Ibig sabihin, habang ikaw ay nabubuhay, habang tumatahan ka sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, mararanasan mo ang kabutihan at kaawaan ng Diyos. Amen. Saan ka man naroon, ikaw man ay nasa ating bansa, ikaw may nasa ibang bansa, basta sa lahat ng araw ng iyong buhay. Diba? Ang sabi nga dito, kahit nasa harapan ka ng iyong kaaway, paghahandaan ka pa rin ng hapag. Sabi dito ni Haring David, pinaghandaan ako ng Diyos ng pagkain, ng hapag, sa harapan ng aking mga kaaway. Kaya anumang mga parang gawa ng kaaway, tatandaan mo, may mabuti pa rin nakahain ang Diyos sa iyo. Amen. At ating asahan, sabi, sa lahat ng araw ng ating buhay, walang araw na hindi mabuti ang Diyos. Amen. God is Sa inyo good. ba, meron na bang araw na hindi mabuti ang Diyos? All the Ang Diyos ay time. hindi nagbabago, sabi natin. Amen. At sa lahat ng araw ng ating buhay, ang Diyos ay mananatiling mabuti. Amen. Kaya susunod sa atin, praise the Lord. Amen. Sa iba pang salita niyan, binabakuran tayo, napapaligiran tayo ng kabutihan ng Diyos. Meron Amen. tayong inaawit at talata, the steadfast love of the Lord never ceases. Ano yung sabi? Ito ay bago tuwing umaga. Ngayong umaga, may mabuting bagay ang Diyos na inihanda para sa iyo. Amen. 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 Ngayong araw na ito, may mabuting bagay na inihanda ang Diyos sa inyo. Naniniwala ba kayo? Hindi Amen. lang ngayon, hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang bukas. Bawat umaga, ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos, bago at sa lahat ng araw ng ating buhay. Ano man ang kalagayan natin, mga kapatid, sa lahat ng araw ng ating buhay, ang kabutihan at kaawaan ng Diyos susunod sa atin. Amen. Manahan lang tayo sa lilim ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan. Banggitin lagi. Kaysa kayo'y magkaroon ng iba't expression sa buhay, sa labi niyo, maganda yung expression na God is good. pero gawin niyo tapat. God is good. All the Kapag may time. nabibigay ako sa God is good. May balita, God is good. Namatay ang ano niyo, God is good, di ba? Si Hope, pagdating ng balita, God is good. O, ganito ang iyong mga bakahan, ang iyong mga kamilyo, o pagdating ng alila, report. Sabi ni Hope, God is good. Pagdating na naman, mamaya kaalis lang yung iyong mga anak namatay. Na dala ng ipo-ipo. Sabi pa rin ako, God is good. Amen.
Sabi ng asawa niya, yan, nagkasakit siya. Sabi pa rin niya, God is good. So, sabi ng asawa mo, itakwil mo na ang Diyos, mamamatay ka na. Sabi niya, ikaw masamang babae. Gusto mo tatanggapin lang mabuti. Na bagay yung masama, hindi mo tinatanggap. Sa lahat ng ito hindi nagkasala. Diba? Amen. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagalit. So sabi niya, Amen. God is good. All that. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya si Job, ang daming dumating sa buhay niya. Anong nasa kanyang labi? Hindi siya nasumpungan ng reklamo, hindi siya nasumpungan ng anumang pagtatampo sa Diyos. Hindi siya nasumpungan ng anumang pagkabagot sa buhay. Amen. Pagbabasahin niyo, mababasa mo yung bukang bibig ni Job. God is good all the time. At lahat ng nangyari, kahit dumaan kay Job ang mga iba't ibang pangyayari ito, materially, physically, spiritually, pati mga kaibigan niya, asawa niya, parang hindi na siya nagustuhan. Pero si Job, God is good all the time pa rin ang kanyang sinasabi. At yun ang maganda. Kaya kahit magsapin-sapin, sabi nga po alam mo minsan ang problema, yung parcel ng problema kahit wala kang order dumarating. Diba? May mga parcel na dumarating, wala ka namang order. Ayun ba mga problema, karamdaman, may order ka ba niyan? Wala. Pero panay ang dating. Basta may dumating. God is good. All the time, God is good. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, gawin yung nasa puso ang salitang ito ng Panginoon. Matagal nang narinig. Pero naisipan ko, ano kaya, ipaksa ko kaya sa prayer power? God is good all the time. Para may bahagi sa inyo. Maraming dahilan, pero sana ay matulungan tayo ang salita ng Diyos. Wala ka mang order ng parcel ng mga problema dumarating sa iyo. Basta may dumating sa iyo, sabihin mo na God is good all the time, all the time. God is good. May nararamdaman ka, may sumasakit sa iyo, nagagalit ka, naiinis ka, alalahanin mo, God is good all the time. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos ay naglalaan ng mabuting kaloob na hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kung mayroon mang hindi mabuting pangyayari, lahat yan alinsunod sa plano ng Diyos ay pinagtatagpi-tagpi niya para sa kabutihan mo pa rin. Natatandaan nyo, sa lahat ng araw ng ating buhay, pinagandaan tayo ng Diyos. Susunod sa atin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kawan. Magandang umaga, pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita at maunawaan namin ang iyong sakdal at banal na plano sa buhay namin. Amen. Ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Amen. Praise the Lord. Ikaw at ang iyong kabutihan susunod sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Sa lahat ng kaarawan ng aming buhay, Amen. mananahan kami sa lilim ng iyong pag-ibig. Amen. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to Pagpalain God. kayo ng Panginoon. Ayan po, napakaganda ng mensahe. God is good all the time. Sabi nga ni Presbyter Dan Perez, isang manggagawa ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts. Okay, kaibigan, like, share na share. Kayo mga na-share, mag-share kayo. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!